May hamon ngayon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasasangkot ngayon sa flood control anomaly. Ayon kay Remulla, maaari nang pauwiin ng Pilipinas ang dating kalihim. Si Sheena Torno magbabalita. It's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American State Department, overstaying na si Manny Bonoan. Ito ang naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla kasunod ng hindi pag-uwi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Pilipinas matapos ang pagpunta nito sa Amerika. Si Bonoan ang isa sa mga matataas opisyal ng DPWH na nasasangkot ngayon sa manumalyang flood control projects. Sinabi nito, maaari nang sipain pauwi ng Pilipinas si Bonoan dahil sa overstaying. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya mong sipain pa uwi dito. US State Department. State Department. ICE. Saka yung ICE. Hamon naman ni Remulla kay Bonoan. Umuwi na lang siya. Umuwi na lang siya. Oh, di ba? Pinatotohanan din ni Remulla ang isiniwalat ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na mali-mali ang isinumite ni Bonoan sa palasyo ng mga listahan ng grid coordinates hinggil sa flood control projects. Sa nakuhang impormasyon ni Remulla, posibleng hindi totoo na umabot sa mahigit 400 ang ghost projects sa Pilipinas. Hindi nito isinasantabi na si Bonoan at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang nasa likod nito. Pero yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang. Mga 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Bine-verify pa. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghost, marami talagang improbable. Kaya, alam namin, nanggaling din sa, sa 1st District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. Samantala, tinilugsa naman ni Boying Remulla ang umunay 1 bilyong pisong tangkang panunuhol upang mapatahimik kaugnay ng investigasyon na maanumalyang proyekto. Paglilinaw niya, hindi siya direktang inalukan nito. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayong prove ang kaso. Kinausap na rin ni Remulla ang kanyang nakababatang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla at sinabihan na ipaaresto na lamang kung may koneksyon sa tangkang panunuhol. Hindi rin kinumpirma ni Remulla ang kumakalat na kontraktor at isa umanong kongresista ang gustong manuhol sa kanila. Sabi ko nga sa kanya, basta't ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talaga mayroong direct connection, arestuhin mo na. Kasi ano na yan, bribery na yan eh. Corruption of public officers yan. Sa huli, kinumpirma rin ni Remulla na panibagong kaso naman ang isasampa nila sa Sandigan Bayan laban sa mga sangkot sa flood control projects. Bigo namang pangalanan ni Remulla kung sino-sino ang sasampahan nila sa korte sa Biyernes o sa susunod na linggo. Patatandang lumutang ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na posibleng sampahan ng kaso sa korte, bagay na hindi naman kinumpirma ni Ombudsman Remulla. Ang mga nabanggit na senador ay kabilang sa iniimbestigahan ng Ombudsman at ng Justice Department na muna'y tumanggap ng kickback sa proyekto kaugnay ng flood control. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.